single mom, ganyan, siguro naghahanap nung kalinga. Siguro dahil maaga siya naging nanay, baka nawalan siya ng chance na ma-explore nung kabataan niya. Okay, fine, maybe this is fair. Manira din ako ng buhay na ito. Nanggaling siya sa relationship na siya yung niloko. Walang magandang ending tong relasyon na to. Kasi your loyalty will always be with your family. What's up? Welcome to Fried Adobo Thoughts. I am Jeb, and nandito na naman tayo sa panibagong episode kung saan magbabasa tayo ng mga Reddit posts at mag-react sa kanila. Makakasama natin tonight on this episode. Go! Hello, I'm Rami. Kamusta kayo, guys? Kamusta ka na? Handa ka na bang magbasa? Ano bang story? Ano bang story ngayon? Ang napili nating story for today's episode ay pinost ni kumikinang_inamo69 sa Advice PH. Napakaganda ng user ID mo. Ang title niya, Kumekerengkeng ng pamilyadong tao ang nanay ko. Medyo mahaba to. So, let's go. Problem. Hindi ko alam kung kakausapin ko ba ang mom ko tungkol sa nakita ko o mananahimik na lang. Nahihirapan ako kasi sobrang bigat ng pakiramdam. Pero ayoko rin masira ang relationship namin. Natatakot din ako sa possible consequences lalo na magka-college na ako. At siya talaga ang nagsusupport sa akin. Gusto ko malaman kung ano ba ang tamang gawin sa sitwasyong to. Context. Hi, please respect this post. We will respect you. Kahit ganun yung username mo. Kailangan ko lang talaga ng advice. Yan, 19 years old ako. Male, gay, only child. Solo parent mom ko. At siya lang talaga nagpalaki at nagtaguyod sa akin. Super close and open kami sa isa't isa. Kinukwento ko sa kanya mga nakakausap ko at mga kalandian ko. At ganon din siya sa akin. Nagpaalam siya kapag may kadate siya or may ka-flirt siyang guy. And I don't have any problem with that. Support lang ako palagi sa kanya dahil gusto kong maramdaman niya na nasa tabi lang niya. Nasa tabi lang niya ako parati. At maramdaman niya na suportado lang ako palagi sa kanya. Katulad kung paano niya ako sinusuportahan sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Gusto ko rin siyang maging masaya. She's in her 40s, maganda, youthful, successful, may businesses, at kayang-kaya niya sarili niya. A strong, independent woman. My ex long-term partner siya for 8 years, pero naghiwalay sila almost 1 year ago. Dahil nag-cheat yung lalaki. After nila maghiwalay, marami ulit nanliligaw sa kanya. Okay lang sa akin yun kasi alam kong gusto niya pa rin ng partner in life. Kahit sinasabi ko na hindi ko siya iiwan, syempre may needs pa rin siya na hindi ko mabibigay bilang anak. One time, hiniram ko phone niya para mag-IG kasi may gusto lang sana akong i-stalk. Doon ko nakita messages niya. Nag-dirty talk sila nung kausap niya. Hindi naman yun yung issue sa akin dahil single siya. The problem is, yung kausap niya ay yung bank manager namin. May asawa at may anak. At alam ng mom ko na may pamilya yung lalaki. Doon ako sobrang na-shock. Hindi ko alam kung galit ba, disappointment, o malulungkot ako. Lalo na kasi ang reason ng hiwalayan nila ng ex niya ay cheating. Ngayon, para siya yung nasa kabilang side. Hindi ganito ang nanay ko. Kilala ko ang nanay ko, may respeto at malasakit lalo na sa kapwa niya babae. Kaya I really don't know what's happening. Ang bigat-bigat sa pakiramdam, hindi ako makapaniwala sa nagawa niya na to. Previous attempts? Wala pa. Hindi ko pa siya kinakausap tungkol dito. Hindi ko rin ito sinasabi sa friends ko dahil ayokong pag-usapan ng mga friends ko ang mom ko at pag-chismisan. Sa ngayon, kinikimkim ko lang, pero sobrang bigat na talaga. Wow. Yeah. Pero kapag hindi niya sinasabi sa mga friends niya, pero pag nabunyag na yung sekreto ng mom niya, makikita ng mga tao sa Reddit. Sa Reddit na pinost. Sa Reddit siya nag-advise as anonymous yung naman. buong Pilipinas. Hindi, I mean, paano pag bank manager? Or baka naman lang, yung bank manager, mukhang lang siya. Hindi talaga bank manager. Para hindi malaman yung totoong situation. Baka well, anyways, pero ang hirap, no? Kasi nanggaling siya sa relationship na siya yung long-term relationship na siya yung niloko. Tapos ngayon, siya naman yung nasa kabilang side dahil siya yung other party nung guy. I guess.
Siguro gano'n talaga may tendency na na mapunta ka sa gano'ng situation. 'Pag may sort of betrayal na nangyari sa buhay mo, nawawalan ka ng mga trust issues tapos you will find yourself na ma-caught up sa gano'ng klaseng situation again. Tapos naisip mo na, okay fine, maybe this is fair. Nag-cheat sa akin dati, so it's fine na manira din ako ng buhay ng ibang tao. Di ba? Hindi, ako kasi I don't see it as like black and white na parang, cheating, ganyan. So, I will always give them a benefit of the doubt na maybe there's something. Hindi natin alam yung full story. Malay mo, nagkakalabuan din yung asawa ng banker or may pamilya. Pero syempre, hindi ko naman sinasabi na there's an excuse para makita-apid ka dun sa mga may asawa. Dapat hindi mo ginagawa yun eh. Kasi yung masasira mong family, alam mo yun, kakasalanan mo yun sa Diyos. So, pero kung there's always more to the story eh, I will always believe na ganun siya. Na alam mo yun, kaya dapat sa kanya i-kausapin niya yung nanay niya. I think they're on I think they're on like a situation na kaya naman nilang mag-usap ng alam mo yun, ng mga ganong klaseng bagay kasi dalawa lang naman sila and they're very close ng sinabi niya nga. So mahirap eh kasi unang-una mother mo siya, pangalawa bata ka pa. Alam mo yun, and people in their 40s, they see the world differently eh. It's not like moral, this is good, this is bad. Parang, it's not black and white, always in the gray area. So even yung mga, yun nga, yung mga ganyang bagay na cheating, ganyan, kung sa atin, mali yan, ganyan, as in like totally mali. Sa kanila, there always like an explanation why it's happening. So that is something that you have to understand. Para maintindihan mo yun, kailangan mo kausapin yung nanay mo. Ang hirap, alam mo, hindi, nahihirapan ako, hindi dahil hindi ko alam yung sasabihin ko. Nahihirapan ako kasi na-imagine ko kung ako nasa situation niya. Na kailangan niyang kumausap ng matanda, gulang niya. Actually, 40 is still young, no? 40. Actually. Life starts at 40. Ano siya, kumbaga parang bata pa din siya. Oo, 40. kumbaga, marami nga na iba nag-aasawa ng 40 years old eh, di ba? Mag pa lang nagkakaanak. Pero sa case na to 19 eh. 19. So parang feeling ko baka nag-experiment pa siya. Alam mo yan, parang somehow part of her, siguro dahil maaga siya naging nanay, baka nawalan siya ng chance na mag-explore nung kabataan niya. Pero yun nga lang. May asawa, Oo, yun nga lang, may asawa. And sobrang mali. For me mali siya, pero sabihin natin na sige, pwedeng may problema yung lalaki saka yung wife niya sa kabilang side. Pero hindi kasi hindi maaayos yung problema nung kabilang side kung meron ding nakikisawsaw na iba. True. Diba? So, syempre, alam niyo mo nang ayusin ng right. Saka mukhang working na ba to? Kasi 19 years old bank. Oo. Bank manager niya. Hindi ko alam kung anong bank manager kasi kaya siguro baka may yung bank manager lang yan kasi hindi pa kasi nagka-college eh. Hindi, gets ko na. Alam niyo ba? Hindi, ang gets ko na yung story niya. Siya ay magka-college pa lang. So, meron silang bank account and then yung bank account nila, yung bank manager nung bank na yon, yung branch. Yun yung ka-dirty talk ng mother niya. Kumbaga client sila. I-dirty talk mo din. Dirty talk niya rin. Tapos pag-up siya na nanay niya. Tapos sabi mo, bakit? Kung siguro kung talagang ka lang, wala kang, kung gusto mo talagang maging masamang tao, anuhin mo, i-catfish mo yung bank manager. Tapos para malaman mo kung ano talaga yung situationship nila ng nanay mo. Tapos ang gagawin mo, after nun, i-expose mo siya na parang kung hindi ka titigil sa ganitong may asawa ka, ayusin na muna yung asawa mo bago mo idama yung mother ko. Oo nga. Saka merong may policy to sa bangko, sa client bank, for sure client bank relationship. Baka mamaya, lalo married siya, pwede masira to, reputational damage to sa bank tapos na nag-work yung empleyado. Diba? So, maraming mali na mag-asawa, mali na yung relationship nila.
Well, actually, hindi talaga foundation. So, walang magandang ending tong relasyon na to. Kaya kung nakikinig ka, kumikinang ina mo 69, kung nakikinig ka. Kumikinang talaga yung ina niya na, I think problema yun ng lalaki talaga. Kasi nakita niya nga yung girl. Yung mama nung sender is parang single mom, ganyan, siguro, naghahanap nung kalinga. Tapos siya, mga pamilya, hindi siya yung umiiwas, hindi siya yung, siya pa yung lumalandi. Ganun. Ang naisip ko dito, since open sila ng nanay niya, malaki yung chance na papakinggan naman siya. Pero yung delivery niya, kilala niya yung nanay niya, alam niya yung tamang way of delivery na makikinig yung nanay niya. So, pwede naman niyang, siguro, kausapin naman, nakita ko ganito. May kachat ka mo pala si ganito. Diba? So biruin mo lang na parang, di ba may asawa na yun? Ano pinagagawa mo, mama? Ganyan. Oo. Yun, simulan niya sa ganun. Tapos, ano yan hindi maganda ending niyan. Parang ganun. Diba? So, regarding dun sa fear niya na magka-college pa lang siya, na siguro hindi na mag-aralin. Parang I doubt din Anak siya Oo. Una-una, hindi naman yun, nagsasabi ka naman, hindi mo naman siya like suklaman. Alam mo yun, hindi mo naman siya susumbatan or ano. Kaya nga dapat, kasi your loyalty will always be with your family. With your mom. Kahit na sinabi mo na mali na yung ginagawa niya, she's still your mother. Hindi mo siya pwedeng isumbong dun sa asawa na sabi niya. Your loyalty will always be your mother. Kaya, pero pakailangan mo siyang pagsabihan. Kung nakita mo na ayaw niyang sumunod sa'yo, then that's when you punta ka dun sa lalaki. Yun siya yung kausapin mo. Sabihin mo, please, kung hindi ko naman sinasabi na tigilan mo yung sa nanay ko, pero if you want to do it with my mother, then you have to fix it muna dun sa pamilya mo. Pagkawalay ka muna sa asawa mo or something like that. Linisin niya muna. Diba? Dapat maayos ang entry. Pwede rin yung kausapin yung bank manager niya. Puntahan niya. Actually, ito dito may nabasa akong comment na tama naman din to. No? Na sabi ni electronic_house 2272 OP, talk to her. If there's somebody who could knock sense out of her, ikaw yun. Talk to her gently, try to understand her reasons, make her understand that what she's doing is wrong and not ethical. Make her cut her connections with that guy. Yan. Tapos meron pa isa, sabi ni equivalent-jello-733. Grabe naman si mama. Kung mama ko yan, pabiro ko siyang tatanungin. Musta naman yung manliligaw mo? Naku, baka may asawa na yan Ewan, close naman kami enough para biruin ko siya ng ganun. Hanapan mo lang ng tamang tiyempo para masabi sa kanya. Correct? Yes. Kailangan lang mahimasmasan si mama. Kasi baka mamaya nauuna lang din yung kasabikan niya na matagal longing siya Sabihin mo na lang, ireto mo na lang sa mga kaibigan mo na of legal age. Ganun. Yeah. Saka single. Kayo, anong sasabihin niyo sa nanay niyo kung kumikerengkeng siya ng isang pamilyadong lalaki? Comment down below at babasahin namin yan sa next episode. Thank you!